Mas lalo ang gumanda dito nga sa ating bagong bahay nang malagyan nga natin ng mga fake plants. At eto nga mga mare, pumunta na naman nga tayo dito sa kabila para magpakain nga ulit ng itik. At eto ang sira, nasa loob nga ako, abay tinawag pa talaga ako mga mare para kumaway nga ako dito. Nagpahinga nga lang kami saglit at eto nga't inasikaso na nga rin ni Ran magpakain nga ng itik. Napansin niya nga medyo gutom nga yung itik nga ngayon. Pero kahit nga papano, tumataas na nga rin dito yung mga bilang nga ng mga itlog nga nila. Tapos naman nga nun, ayan mga mare, nag-asikaso na nga rin siya ng tubig para nga sa mga inuman nga nila. Kung noon nga ay palagi ko lang pinagdadasal na sana mamunga na nga itong papaya natin. Ngayon naman mga mare, sobrang hitik na at meron pang pahinog na rin. Kaya sabi kong huwag pitasin to para makakuha nga tayo ng mga hinog na papaya. Tamang-tama nga yung panghimagas. At eto nga mga mare, nagdala na nga rin kami ng merenda para hindi na nga tayo bumili. At eto nga't dinala nga namin yung juice. Nagdala na nga lang din kami ng yelo. Sakto naman may mga tasa pang naiwan nga dito. Kaya eto't nilabas ko na nga rin. Ang tagal-tagal na nga rin ng bag na to mga mare. Ito pangat buntis pa nga ako nung nasa abra ko to binili. Pero hanggang ngayon nga buhay na buhay nga siya mga mare. O siya, tingnan nyo yung bangs ko, bilang na bilang. Nagdala na rin pala kami ng biskwit at eto't makapagmerenda na nga mga mare. Saktong-sakto sa mainit na panahon itong dala nga nating na yelo. Kayo rin ba mga mare, meron kayong mga plano na hindi natutuloy? Ano ba naman, sabi namin magluluto nga kami dito ng noodles. Dala pa nga kami ng tubig na inumin para makapagluto nun. Pero nung malayo-layo na kami, saka namin ay pagtanungan yung isa't isa kung nadala nga ba yung noodles, tapos ayun nga hindi pala. Eh di ang ending nga mga mare, biskwit na nga lang din ang kakainin nga natin at ayun nga tamang isip-isip nga lang tayo dyan. Kapag nga ganito kalawak yung tinatanong mo ay talagang mapapaisip ka nga rin ng kung ano-ano. Kaya naman ang mare nyo, ayan tamang tulala nga lang dyan. Sa totoo lang sobrang namimiss ko nga rin itong kubo nga natin dito. Baka dami rin kasi nating pinagdaanan dito mga mare, abay binahana, tikpang masunog, at kung ano-ano pa nga mga mare. Eto't kinahapunan naman nag-igib na nga rin kami at kasama ko nga sila mama, si Agatha. Ako na nga rin kami nung makapag-igib nga. Tingnan nyo naman nga itong si Sophia saka si mama. Ano ba naman tong si Sophia? Akala mawawala ang mama Lydia niya at eto nga yung dalawa. Habang nag-aantay nga kami dito ng tubig, ay tamang kwentuhan lang din kami ni mama. Loko ko nga sila Sophia, kung wala silang tiwala nga sa driver, tumalo na sila. Hindi naman nga kami nagtagal doon. Pagkatapos nun ay pumunta na nga rin kami dito sa kabila para nga ilagay nga itong mga fake plants natin. Alam ko naman na ipakita namin to sa inyo kahapon, kaya nga lang hindi pa nga natin naisalin nga dito sa paso kasi kabibili lang namin to. Pero kasi ang ganda nga ng tahanan kapag nga may mga berde nga sa loob. At laking tulong nga din yung mga bato nga nating natira, kayo ang inilagay niya. At eto nga rin mga berde na to para magmukhang totoo. Kung marinig nyo man nga mga maring medyo makulit nga itong si Gael, andito nga siya nakikinig habang nagbo-voice over ako. Tida nga ngayon mga mare, hindi siya maingay, nakatingin nga lang sa akin habang nagsasalita ako. Kalimutan ko nga lang nilalagay ni Ran na berde na to, parang lumot-lumot na ewan. Hindi pa nga yan mga mare yung paso na paglalagyan natin, bumili rin nga rin tayo ng ganito. Online ko na nga lang din to binili kasi mas mura nga kapag nga sa mga mall ay talagang libo yung ganito kalalaki. Itong nabili ko nga lang to, nasa 200 plus nga lang isa nito. At eto nga mga mare, disisit pansit at ayan na nga nung nilagay na lalong gumanda. Kulang pa nga to kaya kailangan pa rin talaga nating bumili. O siya, binabawi ko na nga at nagmumurot na naman nga po itong si Gael sa tabi ko. At eto nga mga mare, magiging lalagyanan nga niya. Hindi pa nga namin alam kung mas maganda nga ilagay dito, kaya naman sinubukan nga lang namin. Pero tingnan nyo naman nga mga mare, bagay na bagay nga. Abay nagdala pa nga dito si mama ng katon. Napakaganda tuloy tingnan dito. Kaya naman ayan, nagwalis na nga rin si Ran. Pagkatapos naman naglampaso na nga rin ako. Mas lalo nga tong gaganda kung may kisame na nga tayo mga mare. Mas nagkaroon nga siya ng buhay nung nagkaroon nga ng halaman dito sa loob. Ito ang si Ran, pagkatapos ko maglampaso, sabi niya tingnan ko nga daw yung mga giging headboard nga ng kama nga natin. Dahil hindi pa nga natin kayang bumili yung talagang headboard nga mga mare na malalaki, kaya naman ito na nga lang yung ginawa nga natin dito, magdi-DIY na nga lang tayo. Sabi ko naman nga magluluto nga ulit ako ng sinigang, kaya naman kumuha na nga lang din ulit ako dito. Meron nga akong nabasa, bakit palagi na lang daw sinigang ang ulam nga natin? Ewan ko ba mga mare, para sa amin isa yun sa pinakamasarap na ulam sa araw-araw. Bukod kasi doon ay kompletong-kompleto nga tayo sa pangsigang. May sili, may talong, may okra, may kangkong. O diba, sitaw na nga lang ang wala, talagang kompletong-kompleto ka na. Sabi ko nga kay Ran ng mga oras nga na to, parang gumanda nga ulit yung talong kasi napakalinis na nga niya. Nung una kasing bunga, parang hindi talaga maganda, parang may patsi-patsi na green. Pero ngayon malinis na nga mga mare. At eto nga't kumuha na nga rin ako ng okra. Di naman nga karamihan yung mga pinagkukuha ko nga mga mare, para nga hindi rin masayang. Nandito nga pala si Sophia, galing nga pala siya sa pagpasok nga niya sa eskwelahan, kaya lang sumama nga kay Ate Marlene kasi naglabas sila. Ano yung mga mare, para ako nasa Encantadia ng mga gulayan. Kaya ba mga mare, kamusta ang unang araw ng pagpasok ng mga anak nyo? Lord, marami
pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.